kita nyo man yung view, napakaganda. Napakasulit din ng entrance fee, 100 lang, may enjoy mo na to lahat. Yung kulang lang talaga para mag 5 siya is yung daanan dito. Napaka-challenging talaga. Na, adventure talaga yung pupuntahan mo dito. Uwi tayo. Gusto ko na lang magpa-helicopter pa uwi. Ayun na. Grabe yung challenge pero grabe din yung reward. Kitang kita yung ulap, men. Ang ganda. So hi guys, andito tayo ngayon. Time check 4:29 na. Dito tayo ngayon sa Shell, Bulacau. Mag-ride tayo ngayon. Ako yata yung first owner. So habang wala pa sila, mag-setup muna tayo ngayon. Maririnig nyo yung boses mamaya. Ito yung mga gamit ko. Right. Second honor. Ito na yung pangalawang mag-ride sa atin. So what is up, brother? Lapas, Grego. Nalapas. Yung aking setup nga pala is napakadali lang. Ikilinip ko lang sa aking microphone ng aking intercom yung aking DJI Mic Mini. So ayan. Pwede naman lagyan dito ng magnet, kaso ganitong style na lang yung ginawa ko since may mic naman ako sa aking intercom. So ayan. If narinig nyo yung setup natin, yung audio natin, napaka-roll lang nito gamit yung ating cellphone. But later, makikita nyo yung audio and video natin gamit ang DJI Osmo Action 5 Pro. Alright? Kita-kits maya-maya. Inintay lang natin yung isa pa natin kasama na makakasamang mag-rides. Alright? Ayan na yung pangatlo natin. And so, let's go. Yeah, 5 AM atong sit up. Pero confirm POV. lang, ayan na lang atong style. Time check, 5:05. So, yan, nag-ready na tayo bumili ng foods. Nag-ready na rin. Papagasolina lang saglit. Maya-maya, take off na tayo and see you in bit. Ganda na kasi malapit na yung sunrise. So, ayan. Time check mga bossing, 5:15. We're on the go. Ready na tayo. Nagsiset up na. Yan. Gamit niya Insta360. Gamit ko DJI Osmo Action 5. And gamit niya is DJI Osmo Action or DJI Osmo 360. Diretso na pala. Ganyan pala. So yung mangyayari guys, mag-stop over kami sa may Jollibee JY. Tapos bibili ng foods doon. And then pupunta na kami sa Tagaytay ng Cebu. Siguro what we're gonna do is I'll just give you some clips. Napakaganda ng sunrise natin ngayon mga bossing. Umagang kay ganda. So ayan, makikita natin pink pa. So tapos tayo naman is magpapahuli para kitang-kita naman sila sa video natin. Ayan. Hindi nga pala ako nakalagay ngayon sa aking cellphone para sa monitoring system natin. Galing sa DJI Mimo app. Kaya naman maya-maya siguro titingnan natin, alright? Bali this time, bibilisan lang natin para makarating tayo agad. Tapos para makaakit na agad tayo sa Tagaytay, alright? Off ko na to and see you in a bit. Let's go. So ayun mga bossing, nag-i-start na siya sa intro niya. Tapos ito naman, siya una mag-order. And time check, 5:37. So okay guys, dito na tayo ngayon. Naka-order na din. And antay-antay na lang tayo. Tapos take off na tayo. Nga pala, medyo hindi ko feel safe dito sa nalagay natin na 3M. Kaya we'll do more of a vlog na dito tayo naka-attach na camera. Okay mga boss? So wala tayong masyadong POV ngayon. But maybe ayan, mag-uusap-usap na lang tayo while magpapunta tayo sa itaas. So ayan, alright. Gamit ko nga pala ngayon nito is the Moto Wolf na mount. Napakalaking tulong nito ngayon sa mga ganitong klaseng mga POV tsaka mga shots. So hi guys, so yung mangyayari natin dito is dito tayo magre-record. Wala tayong masyadong POV sa motor natin mga boss ha, para lang makapag-record tayo together with mga gang natin. So kaya muna yung setup natin na ikot-ikot muna natin kasi nga yung mount natin. So yan, sana mag-enjoy pa rin kayo kahit pa walang POV ng motorsiklo natin. So ayan mga boss ha, dito na tayo ngayon sa JY. Ang ganda din naman yung POV kasi sila yung nasa harap. Medyo ano nga lang tayo dito, tagilid tayo kasi wala tayong masyadong POV ngayon. Kaya pa naman yung ating action camera mount sa helmet natin mga boss ano, pero hindi na lang tayo like i-risk natin na
makukuha natin kasi alam naman natin na medyo may pagkamahalan din yung action camera natin, yung na-invest natin dito. So might as well secure it na lang. So when we're gonna talk about the uphill test of the Suzuki Gixxer mga boss, I think very good din para naman itong motorsiklong ito. I think kaya pa rin kahit may back ride, hindi masyadong mahihirapan. Pero ganun nga no, medyo need nga lang ng torque, extra torque. Feels mo like laging naka 30-40 lang yung kph niya kapag papunta ka na sa may taas talaga. By the way mga bossing the TCH or yung Busay is dito maraming nagpipitik ng mga photographers dito. And I think isa talaga to sa magandang dayuhin talaga si TCH kapag nandito kayo sa Cebu kasi maraming twisties. Kaso hindi kami doon pupunta. More likely papunta kami sa other side like sa may Tempoleya. Makikita natin mamaya Tempoleya tsaka Little Kyoto. So doon yung destination natin. So ibang ruta yun. Yung more on the Pitikan kasi sa may Baluarte. Doon yung doon yung parang marami talagang photographers doon. Pero if you're more into ride experience, yan, marami din namang mapupuntahan ka talaga dito sa lugar na ito. Sayang, ganda sana kung may POV tayo ngayon. Kasi wag nating i-risk yung natin. Yun halok ka, may kaya nangyari. Sana walang mangyaring masama. Yun lang. Grabe naman yun. Hopefully, wala tayong mga masamang mangyari Kaya, yan, lagi mga bossing dito sa TCH, medyo accident prone talaga dito. Kaya if ever pupunta man kayo dito, always remember lang to ride safe. Yan yung lagi kong sinasabi sa last videos natin. And alam nyo naman, I'm more into the driving lang na chill, adventure, makapunta ng mga locations na magaganda dito sa Cebu or even sa mga siguro in the long run makapunta tayo ng mga Manila na mga route, di ba? So hopefully hindi naman tayo maka-experience ng mga grabeng aksidente, di ba? So yung nauna natin is si Hermel, yan, nasa unahan siya. Tapos yung nasa harap natin ngayon is the Honda ADV from Ronnie Sigara. So we're doing great right now. Hindi tayo nagmamadali and hindi tayo nagpapabilis ng masyado. Tamang chill ride lang. Especially ngayon, wala masyadong traffic. So, aga-aga kasi ngayon So, okay na okay. Bale, meron sana tayong chest POV mga bossing. Kaso, hiram yan ngayon ni Ronnie Sigara para naman may shot siya. Kasi ang dami niya daw nakalimutan na dalhin at gamitin. So, ayan. Okay, bigyan tayo ng shots. So ayan, pinauna tayo tapos binigyan na tayo ng shots tapos papa-overtake na natin yung ating kaibigan. So ayan, ayan na siya, dyan na siya sa frame. So again mga bossing, 2 years ago pa, like nag-isip kami mag-rides, yung mga ganon. But ngayon lang natin to sineryoso ng kaunti mga boss kasi this is the right time na medyo handa na kami sa natin pag gagawa ng content, yung mga ganon. 2 years ago kasi like nagra-rides lang kami for the sake of enjoyment, pero ngayon at least while nagre-record, while naggagala, might as well gawin na nating diary, diba? So yan, so ito nga pala yung Chateau de Busay. So yan yung parang isa sa mga laging napupuntahan pag may mga kasalan usually, and maganda din naman dyan kahit pa pangkainan lang. So ayan. Okay, nauna ngayon yung Aerox kay Hermel. Balik tayo sa natin, setup natin. Maganda sana yung mount mga bossing kanina Sayang. Ganda. Naalala ko mga bossing, nag-rides ako dati kasama yung mga ka-batchmate ko. Meron kasi silang XSR 900 tsaka Ninja 500. Ayun, maganda yung torque nila. Okay yung nila, uphill nila. Medyo tagilid kami ng mga 160 tsaka 150cc segment dito. Medyo pag ganun yung motorsiklo mo, mga 900cc, 500cc, sisyong-sisyo pa rin makapag overtake. Dito naman medyo okay lang yung takbo pag pa-uphill. Pero kapag gusto mo mag overtake, lalo na yung mga 10-wheelers or yung mga 8-wheelers, yung mga ganon, medyo talaga tayo dun medyo kailangan natin pag-isipan mag overtake may mga ganyang masasakyan. So medyo mataas to ngayon, so hopefully kayanin ng mga motorsiklo natin. Okay, let's go mga bossing. As long as hinahinay lang, basa pa naman yung daan. Okay, let's go. So pinakauna nating madadatnan is ang
Temple of Leia. Aray, parang dadaanan ko pa yata lahat ng Lubak ah. Diyan na tayo sa Temple of Leia mga bossing. Yan, Temple of Leia yan mga bossing ha. If ever gusto nyo pumunta dito, yan, at least meron kayong mga ruta. Sa gilid naman is ang Chicks Boy. Yan, medyo known yan na kainan din dito kasi maganda yung POV dyan. Makikita nyo, and then yung Temple of Leia, yan makikita yung ating isa sa mga sikat na tourist spot dito sa Cebu. And dito naman yung entrance ng Chicks Boy. Yan. Ganda ng POV dyan. Again mga bossing, isa sa parang nakikita ko talagang reason bakit maganda yung 360 dito kasi mga ganitong klaseng moments na mas okay sana talaga if naka 360 tayo para ikot-ikot lang natin sa edit. Kaso ngayon, yan, tiis-tiis muna tayo sa mga ganitong klaseng vlogs, okay? Yan, dito na tayo ngayon, parang Encantadia, grabe. Parang nature na nature tayo ngayon ah. Ganda. Lamig. Timing pa naman na wala tayong gloves. Yung gloves ko mga pala natin mga bossing is palitan na natin. Kaya maybe on the next videos, bili tayo ng alternative na gloves. Yung okay lang din. Pwede nang ma-recommend din sa inyo. This is really the reason bakit hindi ko talaga rinisk sa helmet mount yung ating action camera natin kasi medyo rough road kasi dito eh. Maraming mga unpredictable nga mga daan. Kaya hindi ko i-risk baka alog ng alog dito sa helmet ko tapos mawalan bigla ng dikit yung ating helmet mount sa natin. Pero kayo ba mga bossing, ano yung mas maganda? Osmo 360 or Osmo Nano? For me, medyo leaning ako sa Osmo 360 pero gusto ko rin ng Nano. Hindi kayo mas okay, no? Siguro mag-Osmo 360 na lang tayo, no? Para sa mga ganitong situation. Alam mo na, hindi naman natin kontrolado yung situation. So medyo favorable sa atin yung 360 sa mga galaan. Yung Nano naman napaka-stealth. For example, pupunta tayo ng mga motorcycle showroom, di ba? Might as well maganda yung Osmo Nano kasi parang hindi nila mapapansin, hindi ka masyadong nakikita. So ayan, hopefully makapag-ipon tayo ulit. Pero hindi natin alam, baka lumabas na yung Osmo 360 2 version 2. So baka may upgrades pa, 'di ba? Tulad sa Osmo Action 5 natin. More than 2 years ko na yata tong bili. Tapos yan, a few months ago nag-release na si Osmo Action 6. Tapos maybe few years from now or few months from now may 360 version 2 na. So while nag-vlog tayo ngayon, edi meron tayong mapag-isipan na magandang antayin. Ngayon naman, pa downhill tayo. Gamit natin is engine brake. So, liliko tayo dyan. Magli-Little Kyoto na tayo. So, may mini Tagaytay. Meron din tayong mini Japan. So, grabe yung Cebu mga boss, ang daming reference. Meron ding New Zealand. Meron ding mini Batanes. Meron ako nakita doon. So, maybe in the next vlogs, videos, yun yung pupuntahan natin. So, okay na okay talaga yung meron tayong kasama. So yan, always lang tayong back ride, hindi tayo masyadong stress. Usap-usap lang yung ganon, yung hindi nagli-lead. In my previous video din naman, meron tayong ginawang vlog bakit maganda yung solo. Since papalapit na tayo, medyo mag-game rides on na tayo. So makikita nyo mga bossing, meron din namang nagpapatayo ng bahay dito. Pero kayo ba, if andito kayo, may plano rin ba kaya kayong magpagawa ng bahay dito? Comment nyo nga dyan sa comment section. Kasi for me, medyo talaga dito. Napakapayapa. Pero medyo may pagkadelikado din. Kasi naman, di ba, pag umuulan, lumakas yung mga natin dito, may mga bagyo. Few, may chance talaga na mag-landslide or yung mga na wag naman sana, Pero yan, yung mga soil, medyo magbabasa. Tapos, yan, may mga corrosion na mangyayari. So, dito na pala tayo sa Little Kyoto eh. Yan. Yeah, mauna ang katungkuan. Little Kyoto na tayo mga bossing. Yan mga bossing, Little Kyoto. Tapos Little Tagaytay. Grabe naman to. Kakaba naman ito. Grabe. Daan pa ba to? Mel, ano ba? Yan. Grabe. Nakakatakot naman to downhill mamaya. Sige pa tani. Parang isang liko mo lang, magiging kwento ka dito Ayan na. Dito na pala tayo. Grabe namang challenge yun. Grabe yung challenge pero grabe din yung reward. Kitang-kita yung ulap, man. Ang ganda. Thank you, Lord. So, ayan mga bossing. It's a 30 minutes ride galing sa baba sa Jollibee J Mall. Yan. 29 minutes yung ating recording dito sa action camera natin. So, yep.
Yan. Magpa-parking muna saglit, tapos see you in a bit. Alright? Ano ba to? Ano tong pinasukan ko? Yun ako ulit dito. Pero grabe yun Woo! Alright. Dito tayo ngayon guys. Yung coke natin, ayan. Umaapaw. Nag-spill. Pero okay lang, not bad. So good. Grabe, parang kinakabahan ako mamaya for the downhill. Grabe, parang muntikan maging kwento. Pauwi tayo. Gusto ko na lang magpa-helicopter pauwi. Sige mga boss, mag-ano na muna kami dito. Babayad muna ng entrance fee. Tapos, update ko na lang kayo, alright? Let's go. Medyo nabasa yung cook natin, no? Pero ayan, nandito na tayo mga boss. Ano na tayo ngayon? Nakarating na tayo ngayon. So, lalabas kami mamaya pero kain muna saglit daw kasi nagugutom na. So, hi guys, nandito tayo ngayon. Naka-chill. Say hi kayo sa camera. Ayan. So, kamusta naman yung experience natin dito sa mini Tagaytay ng Cebu? Maganda yung experience na kahit na hindi ka pumunta ng Tagaytay feels pa rin. For me, yes, they call this place Tagaytay, Busay. But I really think it's more like Bukidnon feels. Sige mo naman. Diba? Kulang na lang mga kabayo. And for me, I'm really happy because I've been longing to go to Bukidnon. But I thank God I have an experience na paano Bukidnon feels. And mainit pero malamig. Paano yun? Paano kaya yun? Yun, merong breeze kahit time check 10:23. So thankfully may hangin naman na malamig. So how about you, my man? I think makikita nyo yung videos namin kung gaano ka-struggle papunta dito. Grabe, napaka worth it daw. Yan, yung kapatid natin, yan, nag-ibang angle para mayroon daw ibang angle. So yan, baka may masuggest kayo sa actual Bukidnon kung may maganda ba doon. Comment nyo dyan para one day baka mapag-ipunan and mapuntahan natin. So yan lang, yun yung parang isa sa mga gusto natin puntahan din. Ganda naman ng mga camping chair nyo mga bossing. Ano ba yung camping chair nyo? Sa akin, foldable. Kasya to sa U-Box natin, ADV. Dalawa. Ito, tsaka yung gamit mo. Yan. So, super sulit. Very nice. And then, this one for Hermel. Maganda rin to. So sa mga gustong compact tsaka madaling i-assemble at de-assemble, ito yung kukunin nyo. Tingnan nyo. Yes. Super bilis. Bilis. De-assemble. Ilang seconds yun? Op! Yan, ang galing. Medyo challenging. I think, tingnan nyo na lang sa video ni Ronnie. Makikita nyo dyan. And I think, sanayan lang. Kung hindi ka masyadong sanay, medyo mahirapan ka. But time passes by. So, all in all, 100 pesos per person entrance per head. Mhm. Then all of this amazing view Yep. experience. Yep. Just bring your own food siguro. bring your own food. And drinks, coffee. Then you'll be fine. So magluto. Kaya may naman. Packages. Yep. Tubo. I think may nga din dun may parang grill yata. May Pwede nakita ko dun. mag-barbecue. And also guys, whenever you go to the mountains, always leave no trace. So kailangan yung damputin yung mga kalat nyo tsaka itapon sa tamang tapunan. Kumbaga, play, go. Clean as you go. So, kung i-rate natin ngayon, this time, nasa ilang stars out of 5 yung marirate nyo dito? Siyempre, first time natin, so malaking parang deal breaker yon. Kasi maraming nakalimutan, maraming mga need pa palang may mga dalhin, but the ratings overall for this place itself, kamusta? Ano yung marirate natin? Sinong parang confident mag-rate? Ang una, so i-rate ko to 4 out of 5. 4 out of 5. Mataas na yun Bakit? Dahil kita nyo man yung view, napakaganda. Napakasulit din ng entrance fee, 100 lang. May enjoy mo na to lahat. Yes, sir. Yung kulang lang talaga para mag-5 siya is yung daanan dito. Aray ko Napaka-challenging talaga. Aray ko po. Adventure talaga yung pupuntahan mo dito, and that's why I've rated 4. Yan. 4. Nice. Grabe yung score yun. Medyo mataas yun for this kind of experience. Medyo mataas yun. And first time. For the first time. So I think medyo malaki ka magbigay. Medyo generous ka doon. Sige. Next naman natin dyan. Okay. Sige. Actually, naunahan ako, bro. 4 out of 5 din yung
rating in my mind as 4 out well. of Yun yung 5. naisip ko kagad because why? First, ang nagkarga or nag-carry ng score na mataas, it could have been lower. Kasi cons lang is meron siyang, yun nga, may perfect na sana pero ang hirap pala ng daanan. O challenging talaga siya. You need to be a little bit skilled rider at the same time. I don't know if kung car or four wheels, but yun, as a rider medyo mahirap siya. But then another con na nakita ko is medyo ano lang siya, limited lang yung ano. Of course, it would be perfect kung may mabibilhan, like some kind of sari-sari store or parang nagbebenta ng pagkain or whatever. But maybe we don't know lang siguro, I don't know. But so far we can't see any ano naman. But aside from that, okay, solid, may mga kubo provided. Kung walang tent, nakalimutan or whatever, may stayhan tayo. So 4 out of 5, I'm really happy. Sulit naman. As a Yun. first time As a na first time. pumunta somewhere na parang out of comfort zone, di ba? Yes, sir. Tapos pumunta ka dito bigla. Ang ganda. So, parang nasa ibang ano. I didn't expect may ganito sa Cebu. If ako naman yung tatanungin nyo, I think I could really give 4 point something, like 4.3, 4.5. But siguro if solo ride, medyo mahirap dito. Yun naisip ko, like 3 siguro yung road experience medyo mahirap, pero if nakapunta ka naman dito, yun, doon na hahatak around 4.5 or 4, parang bigla mo marirealize ang worth it pala. Lalo na nung biyahe natin na hindi kami malapit dito. So the comfort itself is like nabawi niya talaga yung yung comfort and yung parang experience na uy, ganito pala ka worth it. So ibang parang dimension siya ng Cebu. Yun yung parang experience or impression ko dito. That's why I can rate it 4.5 to 4.1, 4.2. Ayan, if may kasama kayo and meron kayong mga I'm for sure mas madali and mas worth it sa experience natin dito. Yan. So siguro if meron pa kayong mas-suggest or mare-recommend na magandang puntahan dito sa Cebu, paki-comment nyo lang dyan para bisitahin natin, and siguro more on the tayo dito, mag-i-score tayo. Siyempre napakaganda. Pero all in all, mga bossing, ano yung mga masasabi nyo if pupunta sila dito? Kung pupunta kayo dito, kung may angkas man kayo, paanohin nyo muna, pababain nyo, pa-hike nyo na lang papunta dito. Tsaka always check. Short lang naman. Yeah, short ride lang pataas, but make sure that your motorcycles are in good condition. Yung tire dapat makapit, and at the same time may mga napansin kami kanina na nag-overnight dito. Siyempre kapag nag-overnight ka dito, napakalamig ng panahon, lalamig din yung motor mo, so nahirapan silang mag-start yung motor nila. So always check your starters, always check your battery when coming here sa taas. So yun lang yung mga tips na dapat nating isalang-alang kapag pupunta tayo ng mga ganitong lugar sa bukid. So mga bossing, I hope nag-enjoy kayo sa ganitong klaseng mga gala namin, and I hope patuloy nyo kaming subaybayan and subscribe and like for more kind of these videos, para naman alam mo na yung ganitong klaseng videos is ma-inspire din yung mga other peoples na hindi lang pala sa Manila yung mga merong mga gandang mga anong tawag dun? Tourist spots. So yan, thank you mga bossing, and yan, see you in our next videos. And if meron kayong mga interest about mga sasakyan and sa mga electrics, kindly watch their channels na lang din para makikita nyo yung mga yung mga interest din nila sa buhay-buhay. Alright? Always remember lang to ride safe, and see you on our next videos. Alright, let's go.